Hi mga lalabs! Good morning and welcome back sa aking channel! So, kumusta po kayong lahat mga lalabs? Ayan, mag-video. Kuha ako ng video habang mag-breakfast. Ito po yung breakfast natin. So, ito yung nabili ko kahapon sa Carrefour. Cheese pandesal. Ayan. I-try ko kasi hindi ko pa na-try. Na-try ko last time is yung cheese bread. So, ang sarap ng cheese bread nila mga lalabs. Pero itong cheese pandesal, hindi ko pa na-try. Pero malambot siya. Tapos, meron din tayong black coffee dito. Pero, gusto ko yung initin ko muna. Kasi gusto ko medyo mainit. Masarap kainin pag medyo mainit. So, initin ko muna mga lalabs saglit. So, hi mga lalabs. Ito na po mga lalabs. So, yung laman niya is 5 lang. 5 pieces. So, iniinit ko lang ng konti. Kasi, pag nasubrahan din sa, kasi microwave, titigas din po yung tinapay natin. So, meron tayong black coffee dito. Ayan. So, partner. Tamang-tama. So, kain na tayo mga lalabs sa ating cheese pandesal. So, yung cheese niya nasa gitna. Sa gitna yung cheese. Lambot. Masarap. Alam niyo mga lalabs, ayoko kasi sa bread na matigas. Gusto ko siya malambot talaga. Yung, alam niyo po, pag bumibili ako ng bread, syempre yung, kunwari, ngayon is 18. Kailangan yung bibilhin ko is 18 din. Ngayon ang production date niya. Hindi yung naka-stock na yung 3 araw na naka-stock sa shop. So, chine-check ko pati date mga lalabs. Kasi pag bumili ka ng mga naka-stock na ng mga 3 days, 2 days, so kung bibili ka niyan, hindi mo na ma-stock ng matagal sa bahay kasi titigas yun. Iba na talaga pag iba talaga pag bago pang luto, 'di ba? Masarap pa siya, masarap kaysa yung tinapay na nakailang araw na na-stock. O 'di ba? Matigas na siya at hindi na talaga masarap. Kaya pag bumili ako, tinitingnan ko yung date kasi laging may date eh. Laging may date to nakalagay kung kailan ang production date niya. Kailangan kung ngayon ko bubili ng bread or yun yung mga pagkain, yung mga bread. Importante yung bread kasi yun yung hindi mo ma-stock ng matagal. So kailangan yung date ngayon din. Mabusisi ako eh. Kaya pagkasama ko yung asawa ko, siga lang yung mata niya kasi kinukuha ko yung pinakailalim or pinaka kasi ganito yan eh, pag 'di ba pina-file yan nila, ina-arrange nila. Syempre yung luma ang inuuna nila tapos yung nasa huli ang bago. Hindi ako kukuha sa una. Doon ako sa huli kasi alam ko yung bago yung luto na bread. O 'di ba? Kain tayo mga lalabs. Ang sarap nito, may kape. Matagal na din hindi ako nagba-vlog tuwing nag-breakfast ako, 'di ba? Last time nagba-vlog ako. Tapos nagkwento-kwento kung ano-ano. So ngayon pala mga lalabs, grabe na kainit ito sa Doha, Qatar. Kaya bihira na lang ako kung lalabas man kami, malling. Tapos kakain sa labas, yun lang. Kaya hindi na ako masyadong nakapag-upload dahil nga sobrang init dito, hindi kaya 40 plus na. Mas worse nito next month, July, August. June, July, August yung pinakainit dito sa Doha, Qatar. Kahit September, mainit pa dito. September, October. Tapos humid pa, yung humidity talaga grabe. Ma-feel mo talaga sobrang init, parang pag naglakad ka sa labas sobrang init kasi syempre ako labas talaga ako araw-araw, tapos mainit the time pag nagsundo ako sa mga bata. Syempre lalakarin ko yan ng papasok ng school kasi pagbaba mo hindi naman pwedeng papasok yung sasakyan sa school. Minsan pag open yung gate, papasok yung sasakyan. Pag minsan kasi pag dumating ako ng maaga doon, hindi pa siya open yung gate. Kaya sa labas ng gate papark yung driver. Tapos papasok ako, lalakarin ko yan. So mainit pa, feel mo yung init. Kasi 1:40 PM
Init pa yan, sobrang init. Kahit nga 4 p.m. dito, ma-feel mo pa yung init eh. O, diba? Hindi na ako nagla-live, tinatamad ako. Kasi yung cellphone ko mga lalabs, pag matagal siyang magamit, umiinit siya. Nag-start to yung cellphone ko, yung nagluko yung screencast. Umabot ng 8 hours, may 10 hours pa ako. Nasira yung phone ko mga lalabs. Tapos ang bilis na niya mag-lowbat, kaya naglaylo ako sa live muna kasi pag nasira yung phone ko, wala pa tayong budget pambili. Ayan. Kaya ito muna, mag-video muna tayo habang nag-breakfast. Wala lang pala yung pag tsagaan nyo na yung mga sinasabi ko mga lalabs. Masarap siya na tinapay. Sa mga taga rito, Hal and Al's made with love, Philippine sa Philippine bakery. Sa Almamora to mga lalabs, number 5, Al Badar Building, Almamora. Ayan. Cheese pandesal. Malambot kasi nakabili din ako yung cheese bread na na-try ko lang yung cheese bread. Meron din sila iba-iba yung pandikoko, may sila Spanish bread. Ayoko sa Spanish bread kasi sobrang tamis. Yung cheese bread talaga, paborito ko yung cheese bread. Masarap yung cheese bread talaga nabili ko. Wala kasi, kaya sabi ko sige ito na lang pang din. Okay naman to cheese pandesal. Pero mas gusto ko yung cheese bread. Pero malambot siya. Pero kung magkano to? Hindi ko na-check yung price eh. Hindi ko alam kung magkano yan. Baka 6 ata to. Or 5 reals. Pero masarap. Hindi ka magsisi. Sarap. Maliliit nga lang. Pag malakas kang kumain, isang kainan mo lang to. So, yun lang po yung i-share ko for today's video. Nag-ano lang tayo. Breakfast. So, thank you so much sa inyong lahat mga lalab, sa mga nanood sa aking mga video. Ayan, sa mga hindi nakalimot, maraming salamat. At tinatry ko din na makapanood din sa ating mga legit friends, sa mga nanood sa aking mga video. Ayan, hintayin nyo lang yung yung reply ko. Pag free time ako, ayan, i-reply ko lang yung mga videos nyo. Ayan, maraming salamat and mag-iingat po kayong lahat. Lalo na dito sa Middle East, may kasi, di ba? Alam niyo na yung news, may war sa dalawang bansa. Syempre na din dito. Lahat naman siguro sa Middle East parang syempre hindi rin preparing na din. Hindi natin alam kung anong mga pangyayari sa susunod. Syempre nasa malapit lang kami. At saka basta talaga kakabahan ka din pag may mga ganun, no? May mga war. Mahirap kasi dito pag yung mga country na laging may kaya pray na lang tayo kahit saan man tayo na bansa, may mga talaga, may mga ganyan, may mga mangyayari, hindi natin alam talaga, yung sa taas lang ang nakakaalam sa ating buhay kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kaya pray lang tayo na sana peaceful lang, walang mangyayari, at sana mag-end po yung war kasi mahirap nakakatakot din kasi bomba na yan yung mga nila, di ba? Delikado. So yun lang, and thank you so much everyone, have a good day. Ayan, thank you, bye.